Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Si Jude nga ulit ito, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. At ngayong araw nga po, tanggalin natin itong mga broccoli. Gawa tayo ng in-ground garden. Tapos mag-transplant tayo ng mga bok choy, mga petchay. Yan. So, una, harvest muna natin lahat ng mga side shoots. Tapos tanggalin natin itong mga broccoli. So, tara! Daming aphids. Ooh. Tingnan nyo itong mga aphids. Dami. Wow. Okay. Daming mga side shoots. Lagay lang natin yan. Tapos mamaya linisan natin yan. Ito, mga side shoots. Dami pa rin. Iba talaga yung growth ng halaman pag in-ground kaysa container. Tignan nyo naman tong in-ground na tong lalago. Daming side shoots. So yan, natanggalan natin yung mga broccoli. Yan, lahat yan. Bali, 8 ata lahat yan. Tapos ito, may mga side shoots tayo, mga harvest. So, next, tanggalin natin itong mga irrigation. Tapos, gawa na tayo ng in-ground garden. So, for the meantime, hand water muna natin itong mga itong bago nating in-ground garden bed. Tapos, siguro by next month, lagyan natin siya ng kanyang permanent na drip irrigation. Una, lagay muna tayo ng chicken manure. Dito sa aming garden, nagpa-practice kami ng organic gardening. So lagi-lagi kaming naglalagay ng compost or chicken manure sa aming mga garden beds, or pag nag-a-amend kami ng mga soil, yan, lagi kaming gumagamit ng compost. At syempre yung aming mga gamit na fertilizers, organic fertilizer din. Maganda nga itong mga compost or chicken manure kasi nagpo-provide siya ng organic matter sa ating soil. Tapos gustong-gusto to ng mga earthworms. Maglagay tayo ng dito pa. Dumadami yung earthworms sa ating garden at syempre pag may mga earthworms, nagpo-provide sila ng mga worm casting, which is very beneficial sa ating mga plants. So ayan, nai-spread na natin ng maigay yung ating mga chicken manure. Next naman is maglagay tayo ng garden soil. So ilagay lang natin to on top ng ating mga chicken manure para over time is ma-decompose yung chicken manure sa ilalim ng garden soil. Tapos pag-provide siya ng soil fertility sa ating garden soil, at syempre magpo-provide siya ng soil health. Yan. Sa mga nagbabalak na magsimula ng kanilang garden is isang
napakasimpleng paraan para magsimula ng inyong garden. Kasi bili lang kayo ng chicken manure, bili kayo ng garden soil, tapos kung meron kayong maliit na lote, yan, i-spread nyo lang, sundan nyo lang ang aking ginawang pamamaraan para mag-build ng isang in-ground garden bed. Kasi nung una, yung balak ko dito is maglagay ako ng mga raised bed. Kaso syempre mas mapapamahal ako noon kasi bibili ako ng mga raised bed. Mahal ngayon, mahal din yung mga raised bed. Tapos yung soil pa ng raised bed is different compared sa soil ng in-ground garden bed. Mas mahal yung soil ng raised bed, kaya nag-decide akong mag-build na lang ng in-ground garden bed para makamura. So yung mga nagastos ko nga dito sa soil is parang $45 lahat-lahat. 2 bag ng chicken manure, tapos 4 na bags ng garden soil. Yung ginagawa ko dito is brini-break ko yung mga malalaking clumps ng soil, tapos sinishape ko yung ating in-ground garden bed para elevated siya. Tapos kino-compact ko din siya lightly para mag-settle down yung soil, kasi otherwise pag binuhusan natin to ng tubig mamaya is baka mag-wash out lang yung mga soil. So after natin shinape yung ating in-ground garden bed, kailangan natin silang bigyan ng madaming tubig para masaturate talaga yung soil sa ilalim. Kasi minsan nag-run off lang yung tubig, so hindi nagpe-penetrate sa ilalim yung tubig. Kaya minsan is maski wet sa labas, dry na dry sa ilalim. So make sure na masaturate talaga ng tubig para hindi ma-transplant shock yung ating mga ilalagay na mga seedlings. So since magtatanim tayo dito ng mga bok choy, lagyan na natin ng organic fertilizer. Garden Tone yung ating mga garden beds na paglalagyan ng mga bok choy. So ito na nga, ready na itong ating mga bok choy seedlings na hardened off na natin to sa labas. So i-transplant na natin dito sa ating mga bagong gawang garden beds. So since dalagyan na natin ng fertilizer, itusok-tusok lang natin. Tapos yung spacing niya at least mga yung ginagawa ko is mga 5 inches yan. Kasi itong mga bok choy na to is Shanghai green choy. Ito yung mga matataba yung puwet niya. So malalaki sila. Tapos nabigyan ko na ito kanina sa labas ng kanilang liquid fertilizer, kaya hindi na sila kailangang bigyan pa ngayon ng liquid fertilizer. After natin silang i-transplant, make sure na masaturate ulit yung kanilang soil para hindi sila ma-transplant shock. So yan, bigyan natin sila ng sapat na tubig. Tapos after nito, we make sure na evenly moist yung ating soil para maganda yung pagtubo ng ating mga tinanim na bok choy. So yan, 'di ba? Napakadaling mag-build ng isang in-ground garden bed. Hindi mo kailangan ng masyadong magbanat ng buto, tapos makakatipid ka pa compared sa kung magbi-build ka ng isang raised bed. So ayun, tapos na nga tayo. Na-transplant na natin lahat yung ating mga bok choy seedling. So ginagawa lang natin sa bok choy is continuous succession planting para dire-diretso yung ating mga ani. Tapos yung dalawang space dito na bakante, pag okay na yung mga bits natin sa garahe, i-transplant naman natin dito. So yeah, tapos na tayo. So una, kinarvest natin yung mga broccoli. Tapos tinanggal natin lahat yung mga 8 broccoli stems dito. Tapos gumawa tayo ng in-ground garden beds. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 3 mahahaba. Tapos 2 medyo maliliit. Siguro mga 3 to 4 feet yung mga yan. Tapos, nagtanim tayo ng mga petchay. Yan. So, yung 2 bakante doon, tandaan natin yun ng mga
beets pag lumaki na yung mga beets natin na nasa garahe. So yeah, that's it for now. Salamat ulit sa panonood. Salamat sa pagsuporta. Maraming salamat sa mga nanonood ng aming mga videos, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong pagtulong para lumago ang aming maliit na channel yan. So sa susunod ulit, kita-kita tayo sa susunod nating mga video. So siguro magpunla ulit tayo ng mga iba pang seeds pang spring planting. Yan. So sige, bye for now and salamat ulit sa panonood. Sige, bye.